balita. Tumutok na. Narito na sila. Alex Santos at Vic Lima. Magkasama na. Lima Santos Lima sa DWIC. Hoy, good morning. Magandang umaga, bayan. Hoy, balik sa trabaho ngayon. Tapos na ang pagpapahinga. Tapos na ho ang holiday kahapon. Today is December 9, 2020. Welcome back, Parimbik. Magandang umaga, paring Alex. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Sa mampanig kayo ng daigdig nandoon. Sa mampanig kayo ng Pilipinas nandoon. Ito na, alive and kicking. Pero hindi masyadong kicking. Medyo masakit-sakit pa yung bukong-bukong ko. Oo nga eh. Nakita namin iniinda mo pa rin, no? Ayos yan. Alright, sige. Anyway, so, fight. Balik tambalan po ng Santos at Lima dito po sa 882. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Kamusta ka, paring Alex? Uy, salamat kay Maring Joanna, ha? Oo. Mukhang magandang, ano to, mamaya, matikman. Oy, magandang balita po mula sa UK, United Kingdom. Mula po sa lugar ni Queen Elizabeth. Opo. Mukhang V-Day ngayon sa UK, Vaccine Day. Nag-roll out ang Pfizer sa kanila pong bakuna. At mukhang promising po. Ang mga term ng mga eksperto is astounding. It's a bloody nice. Bloody nice vaccine. Kaya maganda po ang simula po ng bakuna. At isa sa pinakamagandang bahagi rin, paring Alex. Yes. Bahagi ng kasaysayan ng bakunang yan ay isang Pinay. Yun, Pilipina nurse po nag-administer po ng unang tinurukang Briton. Correct. Isa pong 90, ilang taon siya? 91 years old 91. na si Margaret Keenan. At ang nag-administer po ay isang Pilipina nurse na si May Parsons. Ano kaya ni ito, yung hagibis? Si Sunny. The late Sunny Parsons. The late Sunny Parsons, di ba? Hindi, baka nakapag-asawa ng ng Briton. Kaya medyo foreign sounding na yung kayang apelyido. Ang hospital po ay University Hospital Coventry. So, May Parsons, ipinagbubunyi ka namin. Pagkasaan kaya rito yan? Oo nga eh. Pagkasaan kaya rito yan? Kinontak ko sa Messenger, Winner, parang Vic. Meron ka? Hindi, sinubukan ko kung sasagot. Sabi ko, si May Parsons. Hinahanap ko sa, hinahanap ko sa Facebook. Anong sagot? Wala naman. Nakalagay lang doon na talagang, siya, nurse. Nurse talaga. Sana sumagot ka, Miss May Parson, para at least maghuntahan tayo. Doon sa mga kamag-anak niya sa Pilipinas, baka nakikinig ko kayo sa amin, baka i-contact niyo ko kami. Baka hindi na marunong mag-Tagalog. Hindi, marunong naman tayo mag-Briton. Yun na nga eh. Problema pa yun. Hindi, baka kasi gusto natin iparamdam sa taong bayan na Pinoy pa rin. Pinoy pa rin. Oo. At ang nakakatuwa rito, well, of course, siguro ang katwiran din ng matanda, sa akin lang naman opinion, I have nothing to lose. Masubukan ko ang bakuna, 91 years old. Because King Philip is willing also, who is at 99 years old, willing din magpabakuna. Prince Philip. Si Prince Philip. Yung asawa ni Maring Elizabeth. Queen Elizabeth. Queen Elizabeth, magpapabakuna sila. Dahil tama nga. Yun ang sabi nga ni Margaret Keenan, paring Vic. Sabi niya, nothing to lose. Nothing to lose, di ba? Kaysa naman 91, 99. Iindahin mo, tatago-tago ka sa mga senior citizen. At isa pang maganda riyan, 3 pangulo dati ng Estados Unidos, ipapatelevise yung kanilang pagpapabakuna. Ayun, tama ho yan. Dahil nga, ang pag-build up po ng confidence po, medyo mahirap. Lalo na dito sa ating pong bansa. Ang bakuna ho dito sa ating pong bansa, medyo pababa po yung tiwala. Dahil nga ho doon sa nangyari po sa Dengvac siya. Saan tayo makakarating kapag ganun, di ba? Kaya kami dito sa DWIC, hindi ho namin nilalahat pong bakuna ang masama. Oo naman. Yung ilan pong mga tested na. Lalalat naman tayo, naturukan tayo ng bakuna mula tayo po'y bata pa. Pare ako, kailan lang? Anti-flu, anti-pneumonia. Kailan lang? Mga several months ago. Ayun nga ang anti-flu, hindi nga natin batid kung anong nun Basta turok lang. Turok na turok. Di ba? Basta ito para makakuha tayo ng magandang balita mula sa UK. Ito mukha nakakakuha to ng mga informasyon. Ito kaya naturukan na ng bakuna? Tanong natin. Dr. Tony Leachon, ang ating pong public health expert dito sa bansa. Good morning po, Doc Tony. Alex Santos, Vic Lima. Morning, sir.
Morning po, Alex. Oho. Vic. Magandang umaga po. Mukhang meron ho kayong mga hawak na datos po, Doc Tony, at baka pwede ninyong i-share. Ano ba itong ginawa ng UK? Ano ba yung sinasabi niyong astounding result? Yun na yung tumabas na ho yung study ng emergency use authorization ng Pfizer para sa US FDA. Okay. Okay. Natandaan niyo, December 10, lalabas na yung emergency use authorization. Nagsabit ng efficacy and safety Oo. ang Pfizer doon. So, nung nagsabit sila ng data, ang labas niyan bukas. That's na 10 days, naghihiwalay na, meron ng napoprotektahan na ang tao Yun. pagka nabaknahan. Okay. Pagka inject sa'yo on the 10th day, nag-i-establish na tayo ng immunity. Wow. Doon pa lang sa unang dose yun. So, lalo na kung Pangalawa. nag-booster dose ka. Oho. Oo. At bakit So- ho ba mag-aantay ka pa ng 10 araw pa ho, Doc, bago Bago ka pangalawa. after ka maturukan? 3 weeks po yung susunod na dose po. So, yun yung tinatanong na marami kung after na ma-inject ka, kailan ka magkakaroon ng immunity. Lumalabas sa 10 araw 10 after days. noon. Wow. 10 days. Wow, mabilis yun actually. After the nakakala first ko nga, turok, buwan. Oo. Doktor, after the Yeah. first turok, ano? Oo, Okay. tapos after 3 weeks, ineksyonan ka uli. Second. So, ang ibig sabihin nun, para dire-diretso yun. Tapos, pag-aaralan yun kung hanggang one year ba yun o 2 years na kailangan ka ng booster dose or panghabang buhay na yun. Kasi dire-diretso naman yung pag-aaral na yan eh. Ang importante, alam natin kung anong petsa na nagkakaroon na ng divergence ng curve. Yung isa placebo, kung makikita ninyo doon sa post ko, ang nangyari, yung placebo, walang effect, dire-diretso lang siya, wala. Yung isa, mababa, wala na talagang sasabihin pa na talagang effective yung gamot at napigilan talaga na hindi magkaroon ng COVID Transmission. virus yung pasyente mo. Oo. Yung transmission na suppress po, no, Doc, no? Oo, the suppress. Oho. Kaya, victory for mankind yun. Wow. Ang ganda eh. Ang tingin ko dyan, siguro 1 year, 2 years, isang booster dose pa, baka permanent immunity, pagka ganyan kahusay yung gamot. Oo. So, you have to undergo 1-2 na iniksyon, di ba? Kailangan isa, di ba? Dalawa no? After 3 weeks po yung isa po. Oo. May sinasabi kayong baka magkaroon ng third, pag-aaralan yung pangalawa kung effective din, ganun ba? Opo, kasi ang isang bakuna or gamot, inaaral yan ng 1 taon. Dapat president kung nag-wane yung immunity mo or permanente na. Kung hindi, di parang gamot ito sa measles na pagka-iniksyonan ka na, Okay. permanent na. Okay. Unless, otherwise, paglaki mo, merong epidemic at gusto mong magkaroon na ng booster. So, Booster. sana ganyan ang effect nitong gamot na to. Oo. At hindi siya, kasi yung flu vaccine kasi, kaya yan ay every year, nag-i-injection tayo. Ang Yes. efficacy kasi yan, 50% lang eh. Oho. Etong Pfizer vaccine ay 90+%. 95%. Oo. Oo, mataas. Oo, kaya ang tingin ko dito, pagka-injection ng dalawa, permanent immunity na yan eh. Oh. So ito pong binabanggit to ninyo mga findings po, Doc. Ito ay based on mga naturukan na ito, Doc, no? Tama ba? Oo, in-unveil na eh. Ito yung 33,000 na mga pasyente. Wow, At dami. December na yan. Bukas, Oho. magpa-public hearing ang FDA. Naka-Facebook live yan eh. Yes. Live streaming yan. At kaharap yung Pfizer at ang kanyang mga scientists. Tapos nandun ang lupon ng FDA. Kasi na-unveil na. Yung dokumentos, FDA na nagre-report eh. Okay, Kim, may mga tatanungin ng konti. Pag wala ng tanong, the next day, bakunahan na. Parang yung sa UK. Parang Yeah. formality na lang, ano? Parang formality na. Oo, formality na.
Oo. So ito pa lamang pong Pfizer ang nakapagbigay po ng astounding result po. Doc, tama ba ako? Oo, Pfizer yan. Pero kagabi din, na matutulog na ako, nakapaglabas din na yung AstraZeneca at lumalabas yung 70% efficacy. Kaya lang, okay naman ang safety data, kaya lang may isang report na side effect, yung transverse myelitis. Yeah. So chances are, itong Pfizer, ika nga nahit nila talaga ang jackpot. Alright, my question, Doctor, is, yung ibang mga pharmaceutical company, okay lang na maglabas sila ng bakuna, yung sinasabi mo 70%. Will they wait for it to be 90% o ilalabas na nila yan ng 70%? Option nila, ilalabas nila 70%, tapos gagawa yan ng uli ng isang pag-aaral. Yeah. Kasi kailangan tapos midway, let's say next year, kung matapos yung, kung maalala nyo yung Astra, meron silang clinical trial ilalabas na muna nila yung 70% kasi kailangan na ng buong mundo eh. Tapos pagka lumabas yung result 90%, katulad nitong sa Pfizer. Babaguhin na yung kanilang product labeling. Okay. So, what's your suggestion po, Doc? Kung ang UK po ay Pfizer ang pinili nila, ganun rin ba ho tayo sa Pilipinas? Dapat ba Pfizer rin pipiliin natin? Yeah. Pag pumili ho kasi tayo ng gamot, dalawang pagpipilian mo, efficacy at saka safety. Okay. So, okay po yan para marami. So, pipili ako. Parang sa South Korea kahapon, ang order niya, 4, Pfizer, then Moderna, and then umorder din siya ng Astra, umorder siya ng Johnson & Johnson. Para marami ka kasi hindi naman mabibigay sa lahat sa'yo yung ngayon 70% is still fine kasi ang ina-ambition nga lang ng FDA nun 50% na effective lang yung bakuna, okay na sa amin. Napadelay siya pa tayo ng 70%. So parang pag namimili ka lang ng sapatos, ito gusto mo to, ito gusto ko to, pareho namang effective. Yeah. Malambot. Yun ang ibig sabihin. Tapos pag ganda, di ba, may style na mas maganda yung style na to. After 1 year, ipa-product label lang nila na ito yung bagong dose nito. Tama. So ganun lang pwede mangyari. Kasi ang Astra kasi ito pinakamabenta kasi mura ito. Refrigeration nito ay 2 to 8 degrees lang para ordinary. Mas madali siya i-transport. So itong Pfizer, nakapag-device na sila ng magandang packaging. Ang ganda ng pagka-package nila. So nilagay nila sa dry ice na tagong-tago. Tapos pag landing pala ng eroplano doon sa lugar, meron pala silang freezer farm na pwedeng hanggang 6 months na magtatago ng 70 to 80 degrees, negative 70 to 80 degrees. Tapos, dadali nila doon sa hospital, i-stock nila within 5 days in an ordinary refrigerator, pwede na nilang i-inject. So, ibig sabihin, nagawa na ng paraan kaagad ng mga scientists. Galing Oo. Doktor, yung sinasabing anggulo na yung Pfizer okay sa mga Briton, sa ating mga Pilipino, sa mga Chinese, sa mga Bombay, wala na bang ganong anggulo na pwede na lahat yan? Kung effective yan na 70%, effective sa lahat ng uri ng tao yan. Parang walang anti-racial. Walang anti-racial, oo. Kasama doon sa resulta, lahat ng ethnic groups yun. Wala, pati edad, walang problema. Yung sa Pfizer ng pinag-aralan, ang oldest patient na nabigyan 89. So, ibig sabihin, pwede sa matanda, pwede sa young adults, pwede sa Latino, pwede sa Caucasian, pwede sa Asiano. Kasi na-inject ito sa Amerika, ang daming immigrant na Asiano sa Amerika, na-injectan to. Kaya ang report, ang sabi, all races, pwede, age, pwede. So, pwede ito lahat sa buong mundo. Nako. Mukhang sisigaw na ho tayo ng alleluia nito, Doc Tony. Oo. Mukhang nga Sana tuloy-tuloy na to. Baka kuha na kagad tayo ng order kagad. Parang Alex, Doktor, meron hong 30% ng mga Pinoy ang meron.
Kailangan ba may mentalidad tayo na, naku, yung bakuna nung isang araw palpak may mga namatay Dapat ba may ganung mentalidad Yung pa? mga anti-vaxxers. Oo, mga antay ng antay, wala namang inaantay. Yung mga ganung mentalidad, there's 30% na nagdadalawang isip sa bakunang yan because of the fear nung issue ng bakuna nung nakaraan. Oo nga Diba? Kaya lang, overwhelming kasi yung data transparent 95% efficacy, tapos very minimal yung side effects, mga ano lang, yung turok lang masakit, may parang ganito lang. Walang major na sinasabi mo, ang dami nito, 33,000 cases initial. Ganito ng forma nito. Kung meron man itong magkaroon ng side effects, birang-bira na kasi ang buong mundo nakatuon naka-microscope itong bakuna na to. They could not afford to commit a mistake, unlike the first nung nangyari dito sa bansa natin. At Doc, meron hong mga lumalabas na, I'm sure, di ba, parang meron hong sumisira sa mga kumpanya, mga pharmaceutical companies, at sinasabi, yun daw hong ingredients sa yung paggawa nitong bakunang ito ay parang hindi daw ho, parang delikado dahil, di ba it's a DNA, parang ganun po bang ano nito, ang made of a vaccine? Parang yung sangkap, yung sangkap. Pero pinasubalian na hindi totoo yun. Walang katotohanan po yun. Lahat to. Marami po tayong misinformation kasi nga marami po tayong anti-vaxxers. 36. Malakas-lakas din po yung mga 30% na anti-vaxxer po. Yun ang based sa survey sa Amerika at sa buong mundo. Meron po movement na to na kahit na nung sabihin mo ayaw magpabakuna. Yan ang ating ngayon dapat gawin na i-educate. Kasi kung hindi 70% ang herd immunity natin, masasayang po itong pagbabakuna. Na hindi ginawa po ito dun sa Dengvaxia, yung masusing pag-aaral na ginawa ng Pfizer ngayon sa bakuna sa COVID, hindi nangyari to sa Dengvaxia. Kaya maraming abirya nun. Ito medyo sigurado ngayon. Ito po, makikita nyo, very transparent. Kaya nga, nakabukas ang FDA December 10, that's tomorrow. Public hearing. Ito yung data mo, ito yung scientist mo, sasagutin ka. Pagka nakasagot ka, parang pagsusulit ka, parang fourth hearing Pagka nasagot mo yung tanong ng vaccine committee ng FDA tomorrow, pasado ka na, parang revalida ang mangyayari. Ito yung nangyari doon sa Dengvaxia. Parang ano lang, Parang thesis defense, no? Hindi, parang nagpapa-interview pag nag-member ng golf club. Di ba? Nung Sabado, may kilala akong gano'n. Anyway, sige. Di ba? Parang gano'n lang. May tanong ho dito, parang Vic, yan bang bakuna na ituturo ko kontra COVID-19, pwede ba ho yan sa mga may mga comorbid. Ayun, comorbid. Yari, may sakit ako sa puso. Okay lang ba yan? Buntis. Pwede po sa mga may comorbid conditions po. Pwede po. Ayun. At walang age limit, ha? Tama ba? Sa mga edad 12, hindi pa. Tinitingnan sa 12 pa. and above. Sa 12 and below, wala. Hindi pa ho, mga kaibigan. Ay, ganun. Kasi kwento ko lang, mga pag-aaral kasi muna, tinatry muna in adult. Yes. Pagka-safe sa adult, saka nila gagawin sa bata. Ganun po ang segmentation po to protect the vulnerable ones. Pag effective po sa may edad, saka po ibibigay sa mga bata eventually po. Pati pagkakaalam ko, mukhang hindi ginagamit po as guinea pig po mga bata dahil mahaba pa ang buhay nila Negative yun. Tama po yun. Yes. Pero pag nakita in about 6 months to a year, makikita nyo mag-change ang product labeling na pwede pala, gano'n. Pero sa ngayon po, ang nabasa ko po, below 12, hindi pa pwedeng bigyan po. Pero yung elderly, malaki yung range 18 to 90. Kasi 90 yung nabakunahan ng... 91 yata. 91 years old. Para patunayan na pang senior citizen, okay to kasi ito yung dinadali, itong edad na ito, ang dinadali ng COVID virus po. Senior citizen sa mga inuupakan po Yes.
So we can say na anytime na magkaroon tayo, I mean, like for me, for example, 62 na ako, pwede na ako magpaturok, ganun ba? Ganun po yun. Yes. Ganun po. Pero may priority list lang, Vic. Healthcare workers, essential workers. Yeah, of course. I know that. Oo. Pero pwede po, in fact, si Queen Elizabeth nga, di ba, nag-request na magpa-injection na. Tama. Oo, tsaka yung asawa niya. At saka si Prince Presidente Duterte, ang sabi niya, mas bata naman di hamak si Presidente Queen Elizabeth, di ba? Oo nga. Okay, Doc, now that maganda ho ang pinapakita nitong bakuna, hindi pa rin po tayo pwede magpakampante po, Doc, no? During this Christmas season po. Hindi pa. Kasi ang tingin ko, marireceive natin to mga bandang Marso or April eh. Kung ganito kabilis kasi iniisip ko ang 3 weeks, di ba, sa UK, 20 billion. Ganun pala sila ka-organized, no? Yes. Tapos hindi na nila Tinuturok na nga eh. Oho. Di ba? Oo, ang bilis. Kung 3 weeks lang pag-itan ng 2 doses. Bakit ang bagal Di dito? madali. Di madali. Makakahingi na kagad tayo niyan. So kapag na-approvean tayo ng FDA. January, ang dali lang naman madali sa atin kasi ang lapit naman ng through Europe papunta sa atin. Pero Singapore na nagre-ready na eh. Oo nga. Wow. At saka Korea. I think sa bilis nito at nakita naman nyo ang resulta kahapon. Televised pa nga, tinelevised, pinakita kung paano ginawa. At Tama. ang bilis lang nito. Galing. So, ang kailangan lang sa akin, maisabit kagad yung document sa FDA natin. Paka-order na tayo. Bigyan natin ng 3 buwan para magawa po yung sa Pilipino. So, February, March, April. April, tingin ko, may awa ang Diyos, meron tayong bakuna. Sa tansya ko lang po. Oo. Meron tayong bakuna o nagtuturo ka na by April? Ganun po, nag-uumpisa na po yun, sir. Nag-uumpisa na tayo. Opo, sir. Opo. But do we have the facilities? Parang ang nagiging problema yung mga refrigerated na area eh. Ang tingin ko dito, ang babanat dito yung mga malalaking Private. kumpanya na may katulad ni na Mr. Ramon ang San Miguel. Ganun. Colorado. Kasi ng mga processed foods, yung nagtatago ng mga processed foods po, Tama. na may mga malalaking van pag naglilipat from one area to another. Ganun po mangyayari dito. I think meron naman tayo for processed foods na makakapagdala. Ang kailangang gamitin dito ay yung mga food and beverage companies natin. Tama. Katulad ng mga Ayala. Robina. Go Kong Way. Robina. Yan. Yung mga grupong yan. Yeah. Ang laking tulong ho para sa atin yan. Pati hindi na kailangan siguro storage dahil gagamitin na kagad. Baka yung tao pumunta na sa gagamitin. airport doon magpaturo pagdating ng bagahe. Di ba? Diretso. Tsaka ang lapit ng airport natin pag naglandingan ang laki-laki ng Molo Aparina doon sa pinagbabasketballan. Dire-diretso na yun. Oo. Di ba? Oo. At tingin ko gano'n na mangyayari dyan yung malapit na area magagaling sa airport. Oo. Di ba? Napakaganda ho, Oo. Parang baga kung nung araw sinabi ni Neil Armstrong, giant leap for mankind, pwede natin sabihin for the second time yon. Yes. Giant leap for Yes. mankind. Ito, breakthrough to. Breakthrough, di ba? Yes. Masyadong breakthrough to at Humanity, nag-celebrate ang buong mundo kahapon Totoo. Oo. Wow. Saving humanity. Nako, ito yung Saving humanity. regalo ni Lord sa atin. It's about time. Hindi lang yun. Pilipina pa yun nag-inject. Oo, yun. Kinikilabutan ako. Si May Parsons. Si May Parson. May contact ba kayo Oo. ron, Doc? Baka pwede natin interview. Baka may nga. contact ka, di ba? Oh, Baka mali mo. kilala mo yung Doc, ha? Baka kilala mo. Pero 24 years na nagtrabaho sa national health system ng UK. Okay. Yes. Antindi naman ng mga Pilipino doon, ano? Ayun. Yung ba yung ibig sabihin ng NHS, no? National Health System. Health system. Yun ang parang DOH nila doon. Tama. Matindi ron, ano? Naku, mabuti na tawagan natin si Doc Tony. Tayo na una dito sa paglahad ng
Oo. breakthrough nito, ng bakunang ito. Grabe yung mga nurses doon, ano? Dito, hindi sinesweldo ng mga nurses. Ay, sorry. Hindi pala. Kulang Hindi, pala. totoo naman yun. Totoo Totoo ba? naman yun. Totoo ba? Na ang sweldo, ang baba, kaya tumatakot ang Nag-aalisan. Kaya, di ba, in the middle of the pandemic, nagkakanta kumog yung mga nurse na mag-ibang bansa. Eh, paano sweldo doon, times 5 dito sa sweldo sa atin. Oo. In fairness naman, mataas Di talaga. ka alis, kawawa naman yung taong yan. Binubis ang buhay, Yeah. ganun lang. Opo. Well, Sige po. Doktor, thank Tony, you for thank your you so time, much ha? for your time at Parang your napaka- insights. Uplifting ng Oo. umaga po natin. Napaka-uplifting hearing your voice, Dr. Lechon. Pero teka muna, Yeah. may mga doktor na sinasabi, hindi, maghintay muna tayo ng isang taon. Hindi, maghintay muna tayo ng ganitong panahon. Parang Hindi, nagdodoktor-doktoran lang yun. discouraging ba? Parang, kailan ako magpapaturok? Nagkakandamatay na ang tao, di ba? Ako, personally, pagka dumating yan, Turok. at bilang doktor ng medical community, Oo. pangungunahan ko yan. O, Dok, sabay ako sa inyo, ha? Sama mo kami, ha? Sabay kami sa inyo. Tawagan niyo Ilista ako. mo na ako, Dok. Oo. Kasama ko na kayo. Ayun. Sabay-sabay tayo. Wala ba palakpakan dyan kay Dok Tony? Yan. Dr. Lechon, maraming Thank you, salamat. sir, ha? Salamat As po. always. Merry Christmas po. Napakaganda ho. Dok Tony, Merry Thank you. Christmas. Okay, Merry Christmas. Okay, si Si Dr. Tony Anthony Lechon po, ang isa po nating Diba? health experts po dito. Ha? Parang wala nga talagang forever, ano? Ika nga, walang forever yung pandemya. Eto na, mukhang may sagot na ho dito sa Oo. pandemya. Kaya wag na ho tayo malungkot, ha? Oo. Pero wag tayong magpabaya sa sarili. Hindi. Kailangan pa rin po bida ang may disiplina. Ha? Baka kasi may bakuna na. Paglabas ko mamaya dyan, nagyaya ka pa na mga tao, nagpapasana na, hindi ho. Wag muna. As usual pa rin, as usual, ha? Relax tayo. Ingat-ingat po. Break muna! Break tayo. Sa ating pong pagbabalik, makipagkwentuhan tayo sa NBI, ha? Tama ba, paring Vic? Pinaano mo? Oo. Sige, Si National Bureau of Raul. Investigation dahil napakalungkot naman po nangyari po kay Director. Attorney Raul Chief. Manguera, ang hepe ho ng Counterterrorism Department ho ng NBI. Mamaya po yan. Ito pa rin po ang Santos at Lima sa 8:82 oras, alas 6:27. Alex Santos po, todo lakas na. Big Lima, todong balita pa. Santos Lima. Lima Santos. Ngayon sa DWIC. Mga komentaryo at hagupit. Mga kontrobersyal na balitang mainit. Santos Lima. Lima Santos. Ngayon sa DWIC. Ay, sa oras na, alas 6:30 na po na umaga ng Wednesday. Ito, makakasama na ho natin ang tagapagsalita at Deputy Director po ng NBI. Walang iba kundi si Deputy Director Ferdinand Lavin. Director, good morning sir. Si Alex Santos po at Vic Lima. Director, good morning. Good morning, mayong buntag. Hoy, may buntag. Opo. Malapit ko na ito magiging kapitbahay itong Oo, si huwag Director. sasabihin kung saan. Oo, Huwag hindi ko sasabihin. Huwag sasabihin. Director, magkakapitbahay na tayo ha. Magkikita-kita tayo ha. Yeah. Yes, sir. Oo. By the way, kumusta na po ang ano bang findings niyo dito nangyari sa inyo pong kasamahan na si Attorney Raul Manguera? Ang aming kasamahan, si Chief Raul Manguera ay natakpo ang pitama ng bala around midnight the other night, no? Monday. Monday night. Yes. At sinugod kagad ito sa Manila doctors. Well, after a little while, he was pronounced dead. So, sa madaling ang, salita po, attorney, wala pong foul play po yan, ha? Ganun ba? We are not discounting that possibility. We are carefully looking into several angles. Accidental firing, suicide, and that somebody may have shot the chief. No? Oo. We are considering all angles, and we have already conducted full forensic on at least 6 people who were in the room Yun. sa office ng Counter-Terrorism Division at the time of the incident. Oo. Meaning, that late night, may tao pa ho doon. Monday night, maghahating gabi, may tao pa? May staff pa siya? Sir, because si Chief Manguera, Nandun pa. for the past, medyo doon na siya Oh, tama. Nakatira? Yes.
doon na siya natutulog. Oh. No? Ay. It's common sa NBI Mhm. na kapag meron kaming mga masiselang trabaho, Ayun. Overtime. ang agents, they don't go home. Ayun. So, mga for 2, 3, 4, 5 days, sometimes we stay in the office. Mhm. Opo. Pero lately ba, Director, ayon sa kanyang mga kasamaan, may mga pinapahiwatig ba? May premonition ba? May something, na hindi Hindi normal. pangkaraniwang movement ni Chief? Merong mga indikasyon, no? There are indications na ganyan, and we are taking this into account in the investigation. Mhm. The director immediately called me around 12:20 Oho. that early morning of December 8, Tuesday. informed me of the death, and immediately conducted a thorough investigation. He even conducted na Mhm. lockdown ng NBI Yun. Lockdown. or at least for the time, no? Ano ibig sabihin? So, ang Wala ho aming, munang transaksyon? Tama po ba, Director? O anti-terrorism lang? Yesterday. It Yesterday happened. lang. Yesterday was a holiday. Mhm. So, to give way to full investigation. And shortly after the incident, nandun kagad yung aming forensic, Mhm. their thing, no? Full forensic ito. Mhm. At cooperative naman yung mga taong nandun. Mhm. Later, nakausap na rin ni Director in that morning, Mhm. same morning, nakausap na rin ni Director yung family, Yes. and the NBI is in deep state mourning, Mhm. and we condole with the family. Oho. At Director, bilang colleague ho ninyo at kasama ninyo dyan sa NBI, how can you describe Attorney Raul Manguera, sir? He was one of the very promising agents. As a matter of fact, to his credit, itong taon lang, that division had, I think, more or less 20 arrests nung itong terrorist group. Oo. Napakasipag, low-key, well-educated, at maayos yung pamilya niya, maayos din yung pinanggalingan. It is very unfortunate, and it's a Nangyari. very sad day for the NBI and for law enforcement community na things such as this has to happen. Sariling baril niya ang no? Natagpuan niyo po ba yung baril? Baril of 45 caliber. Oo. It was on the site. Nandun sa site ho yung baril. Yes, sir. In his room. Kasi may sariling kwarto yung friend. Opo. And doon na siya natagpuan at doon din yung baril at doon nangyari yung putok. Oo, kasi parang tinanong ko yun dahil you're not yet ruling out the angle of di ba? Foul play, di ba? Yes, sir. Tinitingnan namin lahat ng anggulo. Yeah. At kinakausap ni Director isa-isa itong mga nandun. Okay. May iba ho tayo. Go. Parimbik. Sige. Approve. Kumusta na po yung hinahanap po nating abogado na nawawala, matagal na nawawala? DOT Oliva. official at abogado ho at law professor ho ng UP. Well, yung case ni Attorney Oliva. Ryan Oliva, no? Opo. Attorney Ryan Oliva, pinakilos na yung buong regional and district office ng NBI kasama yung aming special action division dito sa Manila. Ito ay tungkol sa paghahanap sa katawan ni Attorney Ryan Oliva. He was last seen sa Barangay Bukana sa may Nasugbo ito, Batangas, no? Batangas, Opo. okay. He boarded a taxi at Mall of Asia at nagpahatid siya doon sa, ang sabi niya sa taxi driver, dalhin niyo ako sa dagat. Oo, yeah. The taxi driver asked him, at sabi niya, basta dagat. So the taxi driver gave him choices, at nung nabanggit yung Nasugbo, sabi niya doon.
at bandang Barangay Bukana kung saan may mga resort, nagpababa siya. Oho. We asked the taxi driver to wait dahil titingin siya ng bangka. And then, after some time, bumalik Pinalis rin. isang ano tawag, ng bangka. Yung mga nag-hire, Oho. parang caller nila. Oho. Sabi, pwede ka na daw umalis, sabi ng pasahero mo. The taxi Pero- driver still waited for a few more hours. Oho. And then around 8:30 or 9 in the evening of that day, umalis na siya dun sa Barangay Bukana, back to Manila. Oho. Pero, Director, medyo yung pong binanggit to ninyo, that was 2 weeks ago na. Kumusta po? Wala ho ba? 2 weeks ago? Are we ruling out na talagang wala na ho ba ang buhay yung tao na yun? We still hope for the best na ma-rescue namin siya, no? Oh. Alive. If not, then we will go on a recovery operation kung hindi man at kailangan ma-recover yung katawan. Nakuha niyo yung mga gamit di ba? There are indications and still we are hoping for the best na hindi violent yung incident. Oo. Because if you look at the circumstances, buo yung nakuha yung kanyang bag Gamit. at yung mga kagamitan doon. Oo. Tsaka Ang, bakit? Parang bakit ang aming hatid mo ko sa dagat? Mimaropa Regional Office, ang aming Batangas Regional Office ay patuloy na naghahanap at nakikipag-ugnayan sa iba't ibang sangay kagaya ng Coast Guard. Opo. May mga divers ng inuha ang NBI to help scour the area. Hoping that magiging mapalad kaming makita man lang yung katawan. May isa po walang nakakitang residente dun sa lugar, sa nasugbo kay Attorney Oliva. I mean, by accident, napansin, bumaba ng taxi. Nakita siya on the day around the same time na Pahatid. ibinaba siya ng taxi driver. Oo. We checked with the manifesto ng mga vessel na pumupunta sa Mindoro Opo. where the bag was located. Ang negative ang feedback sa amin, but there is a possibility also na pwede siyang mag-hire on his own na bangka. Yun. Kasi parang So we're still nakakapagtaka. hoping na if not, then we will go on a recovery operation. Kasi parang nakakapagtaka no? May Yeah. kotse, hindi ginamit yung kotse. Ang layo ng pinaghatiran sa kanya. Dalin mo ko sa dagat. Parang unlikely for a official ng unlikely, DOT na mag-taxi eh. Mag-taxi. Official Batangas. to. Oo. Batangas. Ang layo po nun. Di ba? Yes, that's very correct. At ang nayan ng kanyang pamilya sa amin, Right? ang kanyang girlfriend, pati yung took the taxi. Oo. Binata ba? Di ko sure kung may girlfriend dito. May girlfriend. I'm not Alright, sure anyway. kung meron tong At Director, kayo po ba'y nag-iimbestiga rin po sa nangyari pong pagpaslang po kay Los Baños Mayor Cesar Perez, sir? Sir, as a matter of fact, death investigation ay tinutulungan ang aming Batangas, ang aming Laguna. Ang death investigation, yes sir. Sa pamumuno ni Attorney Kahigan ay tumutulong dun sa aming Laguna District Office sa pamumuno ni Attorney Danny De Gacso. At wala po Kaya, findings? Wala pang klaro sir. May mga tinitingnan, may mga sinusurveillance na mga personalities. Okay. Kung kaya't ang aming death investigation nung nangyari itong kay Chief Raul Manguera ay hati dahil nandun sila nag-augment sa ating Laguna District Office. At doon na nga sila natutulog itong mga agents sa death investigation dyan na rin sa office. Opo. Kung kaya't nakarespondo din kaagad sila. Okay. Okay. With that, Deputy Director Lavin, sir, thank you so much, sir. At ayo-ayo. Thank you, neighborhood,
Yes, sir. Yes, sir. Thank you Thank you din, po. sir. Thank you. At Thank buhay you ang inyong programa. Merry Christmas po. Si Deputy Director Ferdinand Lavin, ang tagapagsalita po ng National Bureau of Lately, Investigation. napakaraming hindi ka nais-nais na pangyayari. To start with, sino yun? Yung si Halili, yung yun. Batangas mayor. Mayor Antonio Halili. Si Cesar Perez. Oo. And then the Oliva case. And then ito na naman yung sa NBI. Sa Pero NBI. yan mukhang suicide nga. So, napakarami yung trabaho. Yeah. Napakaraming trabaho po ng NBI. Yun. Diba? Sige Alright. po, magbe-break time ulit at sa ating pong pagbabalik. Uy, nag-report ang NTC tungkol sa Huwag mo nga akong pag-initin ng ulo, Alex. tungkol po sa performance ng mga telcos. Alam mo si Cordoba? Oo. Wala ko nakitang tira sa telcos. Puro sangga. Hindi Diba? no? Puro sangga. Sabi niya, mukhang maganda daw ang performance. So, sabi ko, ha? Hello? Hello? Are you with us? Anong maganda performance? Kasi may hearing sa Senado nung isang araw. Ayun. Mamaya po, ihimayin po natin. Ihimayin natin. Babalatan natin. Tingnan natin. 6:43 na po. Ito pa rin po Santos at Lima sa 882. Alex Santos mo. Todo lakas na. Ay, Big Lima. Buti pa kami, todong lakas. Yung telcos, wala eh. Todong balita pa. Santos Lima. Lima Santos. Ngayon sa DWIC. Mga komentaryo at hagupit. Mga kontrobersyal na balitang mainit. Santos Lima. Lima Santos. Ngayon sa DWIC. Okay, nagbabalik po ang Santos at Lima sa 882. Bago natin talakayin paring bikat, banata nitong NTC nito, ha. Kunin mo natin report ni Patrol 45, Raul Esperas. Final roll, go ahead. Go. Good morning, paring Alex, paring Beacon, mga kaibigan. Natiling nasa pwesto ang isang airport police officer na kumpirmado Naku. na nasa PRRD drug list. Yun. Bagamat ito ay kinumpirma, halos 2 buwan na ang nakalipas ng Philippine Drug Enforcement Agency sa liham na pindala mismo kay General Labador, ang Assistant General Manager for Emergency Services ng Manila International Airport Authority, ay wala pa ring aksyon ang Manila International Airport Authority laban dito kay Joseph Miranda alias Jong, na isang miyembro ng Airport Police Department na nakatalaga sa mga sensitibong posisyon, kabilang na ang security inspection, ang X-ray at ang airport security perimeter. Si Miranda ay sinisikap nating makuha ang kanyang panig, subalit tila mailap at natiling nagtatago ito at natili pa rin sa kanyang posisyon bilang miyembro ng Airport Police. Maging ang Manila International Airport Authority Management ay wala pa rin tugon sa impormasyon at pagkumpirma ng PDEA na isang miyembro ng Airport Police ay nasa PRRD drug Sandali, list. paring Raul. Yung sabi ng PDEA na involved siya at nasa PRRD list, anong kanyang koneksyon bilang MIA security guard o police? Naku, baka magulat ka. Hawak niya ang X-ray. O yun? Hawak niya yung nagkakapkap, mga security screener. Uy, Meron siyang access sa runway. naku po. Meron siyang access sa lahat ng paliparan. Wow. Meron siyang access sa ang kanyang sasakyan. Meron siyang access sa loob ng mga restricted zone. At ang information natin, yung kaibigan ko na matinding source ko, yung kasama niya doon sa PRRD drug list, mga taga-Pasay, wala na sila. Meaning? Wala na. Nag-expire na yung kanilang pasaporte. So after pumutok yung pangalan nito, nanatili pa rin duty. As is. Meron akong pinadala dyan kay paring Alex na Ito, may letter nga eh. October 12 sumulat, sinagot ng PDEA. In all fairness kay General Labador, siya ang humingi ng impormasyon kung positive nga ba. Oo. October 14 sumagot ang PDEA na positive. Positive! Positive na positive. 2 months, almost 2 months after, hanggang ngayon, natili pa rin nasa posisyon. Itong si Airport Police Officer Lieutenant, na-promote pa siya. Na-promote pa. Na-promote Kumita pa.
na-promote pa siya bilang tenyente ng airport police. At ang malungkot niyan, hawak niya yung mga sensitibong security post dyan sa ating paliparan. At sinikap kukunin ang panig ng Manila International Airport Authority, pero 2 months after, walang sagot eh. At ang malungkot, natiling nasa posisyon itong airport police officer na nasa PRRD drug list. Matindi kapit niya. Si GM Monreal, wala rin. Di rin nagbigay ng pahayag dito. Wala eh. Actually, sa totoo lang almost 1 year ago na, alam niya na yan eh. Oo nga. Binigyan ko na siya ng impormasyon dyan. Hindi lang yan. Ang impormasyon ko, pati yung mga lawyer ng Ninja Cops, nandyan na rin sa airport. Nako. Ganun? Oo, kaya nagugulat yung mga kaibigan natin sa Intel, nagugulat yung mga kaibigan natin sa Customs. Kaya pala sabi nila, biglang sumusulpot yung malalaking droga na tinatangkang ipuslit sa paliparan. Nako. Di ba? Ito na palang susi na ito. Hindi naman natin sinasabi. Kaya lang, mismo yung mga ahensya ng pamahalaan na nasa drug interdiction, mismo yung mga taga-PDEA, at kapag nakausap mo yung source ko dito, matindi ang operation nito. Ang maabot hanggang Clark, hanggang Sangli, hanggang General Aviation, nakakatakot ito. Grabe yung kanyang grabe yung kanyang authority, yung access niya eh. Lahat parang yung mga pinakadelikadong access, nandun siya, pwede siya ron. Kung halimbawa, bigyan na lang kita, dumaan yung bag. Meron ng insidente niya na nakahuli ang NBI nakahuli last year sa Terminal 3. Kung hindi pa na-hold ng immigration yung pasahero, hindi pa masasabat hindi pa masasabat yung kung cocaine o shabu ang inilalabas papalabas ng bansa. Paano? Hindi lang 1 kilo yun NBI alam to mismo at sila mismo nagtataka kung bakit naka-check-in na at kung hindi pa na-upload yung pasahero, hindi pa makikita na, hindi pa matidiscover sa pamagitan ng tip ng NBI na meron palang ilinalabas at nakalusot sa X-ray ang mga droga sa papaloob at papalabas ng Pilipinas. Eksklusibo para sa DWIC, Raul Esperas, Patrol 45, back to you. Thank you, paring Raul, sa eksklusibo mong balita. At gagawin natin ang update po yan, siguro tomorrow. GM Monreal, siguro para malinis ang pangalan ng NIA dito. Dapat magsalita na ho kayo dito, Alright. Baka madamay pa ho kayo dito. Okay, ito, paring Vic. Sige. Yung sabi ng NTC kahapon. Parang may special kasi yung briefing kahapon sa Secretary Roque. At tinatanong, ano na ba? Dahil Disyembre na eh. Ano na kaya ang performance sa mga telcos ngayon? Naku po. Ano sagot? Ano sagot ni Cordoba? Nag-aabogado ho yata itong si Cordoba. Lawyer naman ata yan Lawyer ba yan? Ang sabi nga daw niya, basta. As of November 2020, naku, sa fixed download daw ng speed, tumaas daw tayo ng 262%. Tapos sa mobile download speed, 148%. Dahil nga daw, from July 2016 pa rin, 7.91 ang Mbps. Ngayon daw, November 2020, 28 Mbps na. Sa NTC yun, natural, maganda signal nyo sa NTC. Di pinasaran nyo sila. Pag wala signal sa NTC, ano ba? Pero napansin ni Secretary Roque Parimbek nung sinabi, pang ilan na ba tayo sa 50 bansa? Nasa 30 second pa rin tayo. Ganun pa rin. Sa fix. Sa mobile, 34th. Kulelat pa rin tayo. Hindi ko maintindihan yung Cordoba na yan. Wala akong kinakita ang interview dyan, paring Alex, na medyo pinipitik niya ang telcos. Puro sangga. Siyempre. Puro sangga. Siyempre. Diba? Puro sangga. New? Yan hong Globe at Smart, panayan sangga ng NTC. I don't know why. Hindi ba? Kung meron kayong isang himpila na inupakan nung araw, tama. Ngayon, yung dalawang yan, pinagtatanggol nyo, sandali lang ho. Hindi ba? Pero mukhang si Secretary Roque mukhang hindi siya convinced sa sa ginawang report ng NTC. NTC, dapat kayo ho yata ang dapat mag-shape up. Hindi ba? Or else, ship out na rin po kayo. Wala ba? Naintindihan ba nila yung agony na dinaranas ng mga estudyanteng nag-online learning? Yung mga nag-work from... Ito na lang, si Alex. Ako, wala naman ako masyado. Hindi naman ako teki-teki. Hindi ko naintindihan yan. Yung pinapanood ko nga yung briefing, pupugak-pugak rin yung signal ko.
Maganda raw ang signal. Natural, sa NTC, maganda signal nyo. Di kaya pinasaran talaga. nyo sila pag pangit ang signal niya. Oo. Tantanan nyo kami. At maganda ang signal nung nakaraang araw dahil may hearing yata. Ay, nako. May hearing yata. Oh, Di kita ba? nyo, ang pinaka the best pong bansa, ang Singapore sa fixed download. Meron silang 229 Mbps, ganung kabilis. Alex, sa Singapore, sa elevator may signal. Kaya nga, Sa loob ng elevator. lahat ng malls meron. Ha? Lahat ng Lahat malls. ng malls, meron. Sa South Korea, mobile. Di ba? Ang bilis, Di ba? 145 Mbps. Grabe sa Korea, kahit wala kang cellphone, may signal ka. Ganun katindi. Ganun katindi telcos doon. Kahit na nandun ka sa DMZ, parang Vic, Wala. bababa sa ka ng tunnel, Meron, may meron. signal pa rin. Grabe nga eh. Dito Di ba? mapunta ka lang sa underpass, wala ka. Dito, nandun ka na sa opisina mismo ng telco, wala pang signal. Oo. Ay, tantanan nyo nga ako. At maganda lang signal kapag nasa Makati ka lang, dahil nandun yung may-ari. Nandun yung may-ari. Oo. Natural. Di, Kunyari, Globe ka, pumunta ka ng Makati, maganda Wala na signal ho. doon. Ah? Siyempre, nandun si, Ayan nandun ho, yung dalawang puging It only goes to show na talagang ang planning minsan ng ibang malalaking negosyante, paring Alex. Oo. Pera-pera muna. Pera lang. Bago serbisyo. Ayun. Look at what happened sa NLEX. Ayan, yan. Oh. Mabuti na lang, meron tayong Mayor Gatchal yan. Meron tayong Mayor Gatchal yan. Meron ba tayong ganun sa NTC? No, wala. Wala. Sanggahin kita yan. Ngayon, meron ng dalawang medyo gusto na ring sitahin itong NLEX. Oo. Caloocan and San Fernando City. Or Bukawi? Sa Pampanga. Or Bukawi, Di ba? Bulacan. Ano nga naman sabi ko nga kahapon ano yan, pay now, bahala na si Batman later. Ayun. Ang sinasabi ni Mayor Gatchalian, isipin mo, humingi sila ng 15 days Oo. not to implement any plans para ma-decongest ang traffic kung ano pa lang ang balak nila. Yes. Naghihintay ng 15 Sabi days, nga ni ito Mayor, ang balak namin. Sabi ni Mayor Gatchalian, puro kayong mother statement. Wala naman kayong aksyon na malinaw. Yan. Alam mo, dapat ma-recall ulit ni Presidente mga pangalan nitong malalaking negosyanteng ito. Nako, oo. Look at SLEX. Bakit ang SLEX medyo walang Iba yun RSA yun Iba yung Iba yung si Ramon Wala Ang. Talagang sumusunod yan. Oo, tigilan niya yung SLEX. Pati ramdam niya ang buhay ng isa pong mahirap. Ha? Ay, dahil saan ba galing si RSA? Ay, ganun talaga. Mekaniko, di ba? Oo. Mekaniko ho nung araw yan. Ganun Hindi niya, ho ramdam mo nagtatanong. niyang bituka ng kanya pong dating pinanggalingan. Oo, Pero yung ilan, naku po, Wala, gusto lang pera. kumita. Ang daming ganyan. Ay, totoo yan. May kilala ko, banda rito yung isa sa Quezon City rin Ay, nako. Kayo, magbago na kayo or else, ang Pangulong Duterte, meron pang 2 taon ha. At Baka saka hindi yun, mamaya, paring Alex. Lagi natin uungkatin dito sa radyo, merong deadline ang Pangulo. By December, kailangan ayos yan. Oo. And up to now, it seems na binabaliwala ho kayo, Mr. President, Oo, ng mga totoo. telcos. Puro lang kayo, puro report ninyo, Wala. pampaganda, pampalinis sa inyong pangalan. Puro promo-promo. Pero doon po sa mga end users, wala naman. Wala. Puro pugak-pugak ang signal ninyo. Papatin na ho natin. Oo. Wala ho. Hindi talaga tayo makakausap. Attorney Tamano, nandito telecommunity. No, Kumusta ba tayo, ha? Wala. Kailan bang nyo, roll out nyo? Mukhang Marso daw yata dito, ha? Ito yung yung bago. Bago, yung third telco. Attorney Tamano, Adel, Yun na. baka pwedeng maghuntahan tayo dito. Pwede, oo. Para at least i-build up natin tong third telco. Oo, para Kung lahat ano siguro pwede tayong lumipat na doon. Para amagin na yan. Oo. Isa pa yung mga yung cable company na yan, ayan na naman, naalala ko na naman. Talagang may oras sila 9 o'clock yung Sky Cable sa Maynila. Totoo. 9 o'clock ng umaga hanggang mga bago mag-12, patay sindi na cable mo. Yun. Kaya yung boxing, ini-introduce pa lang ni Michael Bapper, Tapos may na. knockout na pag bumalik yung cable. Ganon, katindi. Yung PBA, Game 4 pa lang, Oo. champion na yung Hinebra. Mamaya ho yan. Di ba? Ganon Ay, kabagal ang nako. cable. Nako, Sky. Kaya kayo, dapat kayong balita na ho tayo. 7:01 na po. Susunod na po IC Balita Nationwide. Na-miss tuloy natin si Paring Vic, no? At least bumalik na. Anyway. Isa naman congressman dyan, magkakaprangkisa na. Naku, Diyos ko, ano ba? Hindi, yung jeepney driver. Ito na. Ang mensahe ni Boss Edgar Gamangon. Boss Edgar, good morning, ha? Timing is everything. Sometimes God does not give us direct answers to our prayers. Oftentimes, what He gives us are opportunities for us to learn how to have them. A delay is not a denial from God. In His own time, He will make all things beautiful because God loves us. Please stay safe. Thank you, Boss Edgar. At kay Ma'am Sharon Tan, good morning. Morning po. Susunod na. Ito, sino itong may birthday ngayon? Kahapon si VP, no?
VP Babiera. Babiera, no? Happy birthday po. Ngayon, si Ramon Ibanez. Babiera, Bibian? Hindi. Ang boss na ano natin, VP. Cebu, di ba? akala ko. Si Babiera. Ngayon naman, si Ramon Ibanez. Yung ano natin dito, no? Technical, engineer. technical. Ano rin. At si Michael San Agustin, Traffic Department. Marami nagbe-birthday dito. Dahil may birthday Bakit Oo, lahat ng lamesa bakante? Walang bilao tsaka paper plate. Walang long life pansit. Wala. Lalo na dyan sa Flower Group. Ang sarap pala ng pansit dyan. Oo, di ba? Natikman Natikman ako mo. niya noon, Boss Edgar. Micaela ba yan? Kala ko Michael. Micaela San Agustin. Kinurek pa ako ni Hias, oh. Ikaw So talaga, wala na nga eh. Gusto pa, batiin pa siya. Wala naman napaparamdam dito. O talaga, Hias. Sagot ko na yan! Ayan. Diba? Susunod ay si Balita Nationwide. Ito pong Santos at Lima. Alex Santos po. Todo lakas na. Vic De Leon Lima, todong balita pa. Santos Lima. Lima Santos. Ngayon sa DWIC.